Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Quezon, may isang punong makupa na pinaniniwalaang pinamumugaran ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ayon sa matatanda, ang punong iyon ay tahanan ng isang makapangyarihang duwende na nagbibigay ng kayamanan, proteksyon o kamalasan. Depende sa pakikitungo sa kanya. Sa parehong baryo, nakatira si Gino, isang binatang ulila at mahirap, ngunit masipag, magalang, at may pusong busilak. Hindi niya kailanman inasahan na isang araw ay matatawid niya ang hangganan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang, lahat dahil sa puno ng makupa. Ang araw ay patungo na sa dapit hapon, habang si Gino ay patuloy sa pag-aararo ng maliit nilang sakahan. Wala na siyang ibang kasama sa buhay kundi ang lola niyang si Apong Diday, isang matandang babae na may malalim na kaalaman sa mga lumang kwento ng baryo. Gino, huwag kang magagabi sa kakaararo riyan. Huwag mong kalimutang tumigil pag tumilaok ang huling manok. Sigaw ni Apong Diday mula sa silong ng kanilang bahay na gawa sa kahoy at pawid. Opo, Apong, sagot ni Gino habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa bundok. Simula noon, si Apong Diday na ang tumayong magulang niya. Kilala si Gino sa baryo hindi lamang dahil sa kanyang masipag na pamumuhay, kundi sa kanyang kabaitan sa kapwa. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, may lihim na itinatago si Apong Diday. Isang lihim na may kinalaman sa puno ng makupa sa gilid ng kanilang sakahan. Matagal nang itinuturing na sagrado ang punong iyon. Wala ni isa mang taga-baryo ang nangangahas na lapitan ito lalo na kung gabi. May ilang nagsasabing naririnig daw nila ang tila mahinang pagtawa o hagik-hik mula sa ilalim ng punong iyon. Ang iba naman ay nagkukwento ng mga nawawalang hayop, misteryosong boses, at alingas-ngas ng mga tila mumunting nilalang sa paligid nito. Nang gabing iyon, habang kumakain si Gino ng kanin at ginisang gulay, napag-usapan nila ni Apong Diday ang puno. Apo, simula ni Apong Diday habang dahan-dahang ngumunguya ng kanin, alam mo ba kung bakit kahit kailan ay hindi natin sinira o pinutol yang punong makupa sa dulo ng ating palayan? Hindi po, Apong. Pero naririnig ko sa mga bata, may duwende raw doon. Nag-iba ang tingin ni Apong Diday. Naging seryoso ito at tumigil sa pagkain. Tama sila, may duwende nga doon. Pero hindi basta-bastang duwende, Gino. Siya ang tagapagbantay ng lupaing ito. Matanda na siya at matalino. Kapag nainis sa iyo, malas ang aabutin mo. Pero kung ikaw ay masunurin, may gantimpalang hindi mo kayang sukatin. Tumango lamang si Gino. Sanay na siya sa mga alamat at sa totoo lang, hindi niya na rin masyadong binibigyang pansin ang mga iyon. Para sa kanya, mas mahalagang matapos niya ang mga gawain sa bukid kaysa isipin ang mga bagay na hindi naman niya nakikita. Ngunit ng gabing iyon, habang nahihimbing na si Apong Diday, si Gino ay hindi dalawin ng antok. Parang may bumubulong sa kanyang pandinig, isang napakaliit na tinig na hindi niya mawari. Halika, Gino. Halika sa puno. Napabangon siya. Akala niya ay panaginip lang, pero muling narinig ang bulong, mas malinaw na ngayon. Sinundan niya ito, paalis ng bahay, tumatawid ng pilapil, hanggang sa makarating siya sa harap ng punong makupa. Tahimik ang paligid. Wala man lang huni ng kuliglig o ihip ng hangin. Tila ba huminto ang mundo sa paligid ng punong iyon. Paglapit niya, napansin niyang tila mailiwanag mula sa ugat ng puno. Yumuko siya upang tingnan, at doon niya nakita ang kakaibang tanawin. May maliit na pintuan na yari sa ginto, may hugis ng dahon, at sa paligid nito'y may ukit ng mga sinaunang simbolo. Bigla itong bumukas, at mula sa loob ay lumabas ang isang nilalang na hindi niya kailanman nakita sa kanyang buong buhay. Maliit ito, hanggang tuhod lang ni Gino.
May puting balbas na umaabot hanggang baywang. May suot na pulang sombrero at berdeng kasuotan na tila yari sa mga hibla ng damo. Ang mga mata nito ay kumikislap ng bughaw na liwanag. "Gino," wika ng duwende. "Matagal kitang pinagmasdan. Dumating na ang oras." "Oras para saan?" tanong ni Gino, nanginginig ang tinig. "Oras upang malaman mo kung sino ka talaga at kung anong kapalaran ang naghihintay sa iyo." Nang marinig ni Gino ang mga salitang iyon, biglang humangin ng malakas at tila sinipsip siya ng liwanag mula sa pintuan sa ugat ng puno. Nawalan siya ng malay. At iyon ang simula ng pagbabagong hindi na niya matatakasan. Pagmulat ng mga mata ni Gino, wala na siya sa harap ng punong makupa. Ang paligid ay nag-iba. Puno ng kakaibang mga puno na may dahong asul at berde, mga bulaklak na sumasayaw sa hangin kahit walang simoy, at mga ilaw na lumulutang na parang mga alitaptap na ginintuan. Ang hangin ay malamig ngunit hindi nakakakilabot, at sa di kalayuan may maririnig na mga tawa, awit, at tila munting kampana na umaalingaw-ngaw. "Nasaan ako?" bulong ni Gino habang napapalinga-linga. "Maligayang pagdating, Gino," sambit ng duwende, na ngayon ay nakatayo sa isang maliit na bato at tinatanaw siya mula sa itaas. "Nasa pagitan ka ng mundo ng mga tao at mundo ng mga nilalang. Kami ang mga tanod ng kalikasan at ang punong makupa ay ang pintuan." Hindi makapaniwala si Gino. Sa kanyang harapan, lumitaw ang iba't ibang nilalang. May maliliit na engkanto, diwata na may pakpak ng paru-paro at matatandang duwende na nakasuot ng kapa. Ang iba ay mukhang masama. May mahahabang kuko at mapupulang mata, ngunit tila nirerespeto si Gino at hindi lumalapit sa kanya. "Bakit ako dinala rito?" tanong niya. Hindi na tinatago ang takot sa kanyang boses. "Dahil ikaw ang napili," sagot ng duwende. "May lahi ka ng bantay lupa. Ang dugo mo ay may kakayahang makakita sa amin at higit pa roon, may tungkulin ka ang hindi mo pa alam." "Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Isa lang akong magsasaka," sagot ni Gino. "Hindi ka basta magsasaka," ani ng duwende. "Ang iyong lolo sa tuhod ay isang tagapangalaga rin ng aming mundo. Pinutol ang kanyang lahi sa takot ng mga tao sa di nila maunawaan. Ngunit ikaw ang unang muling natauhan sa tungkulin." Nang mga sandaling iyon, biglang lumindol ng marahan. Napatingin sa itaas ang lahat ng nilalang at ang mga ilaw na kanina'y masaya at sumasayaw, ngayon ay nagkulay pula at tila nagbabanta. Dumating na sila. Wika ng duwende, ngayon ay seryoso na ang mukha. "Sino?" tanong ni Gino. "Ang mga tagasira ng balanse. Mga nilalang na galing sa ilalim ng lupa. Sila ang dahilan ng tagtuyot, salot at pagkamatay ng lupa sa inyong mundo. At doon, sa itaas ng burol na may malaking ugat ng punong makupa, unti-unting lumitaw ang tatlong nilalang. Itim ang balat, pulang-pula ang mga mata, at ang hiningay amoy bulok na karne. May mahahabang sungay at matutulis na ngipin. Isa sa kanila ang nagsalita. "Matagal na naming inaabangan ang pagdating mo, Gino. Ang bagong tagapangalaga. At ngayon, sisirain ka rin namin, gaya ng mga nauna mong ninuno." Bago pa man makagalaw si Gino, iniabot sa kanya ng duwende ang isang kahoy na baston na may nakakabit na mutya sa dulo. "Huwag kang matakot," wika nito. "Hawak mo ang kapangyarihan ng lupa. Sa'yo nakasalalay ang balanse ng dalawang mundo." Hinawakan ni Gino ang baston at isang bugso ng enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Naramdaman niyang tila nabuksan ang isang bahagi ng kanyang isipan na matagal nang nakapikit. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo ng mundo.
ang mga guwang sa pagitan ng dimensyon, ang enerhiya ng kalikasan, at ang linya ng buhay na nag-uugnay sa lahat ng bagay. At doon nagsimula ang unang labanan. Tumalon ang isa sa mga nilalang, sinugod si Gino, ngunit sa isang kumpas ng kanyang baston, tumubo ang mga ugat mula sa lupa at binalot ito, hinigop pababa, pabalik sa kailaliman. Nagulat pati si Gino sa kanyang nagawa. Hindi siya sanay sa ganitong kapangyarihan, ngunit tila may nagtuturo sa kanya sa loob-loob niya. Marami pang darating, wika ng duwende, ngunit hindi ka nag-iisa. Mula sa mga punong nakapalibot, lumabas ang mga diwata at bantay lupa, lahat armado at handang lumaban. Napalingon si Gino. Sa kabila ng lahat ng takot at pagkalito, may kakaibang alab sa kanyang puso. Kung totoo nga ito, bulong niya, handa akong lumaban. Ngunit hindi niya alam, ang totoong panganib ay hindi pa nagsisimula. At ang kanyang koneksyon sa duwendeng tagabantay ay mas malalim kaysa sa kanyang inaakala. Sa ilalim ng liwanag ng mga lumulutang na ilaw at sa gitna ng kakahuyan ng makupa, tahimik na nakatayo si Gino, bitbit ang baston na ibinigay ng duwende. Habang nilalamon ng lupa ang katawan ng nilalang na tinalo niya, dama niya ang kakaibang enerhiyang dumadaloy sa paligid. Para bang ang bawat puno, bawat dahon, at bawat ugat sa lupa ay buhay at nagsasalita sa kanya. Napukaw na ang dugo mo, Gino, wika ng duwendeng tagabantay na ngayon ay tinatawag ng lahat bilang matandang sulok. Ang baston na yan ay hindi ordinaryo. Iyan ang lakambini ng ugat. Isang sinaunang gamit na tanging tagapangalaga lang ang maaaring humawak. Bakit ako? Bakit hindi kayo? Hindi ko pa rin lubos na nauunawaan ang lahat ng ito. Sagot ni Gino. Baka sa boses ang kaba at pagdududa. Lumapit si matandang sulok at inilagay ang kamay sa dibdib ni Gino. Dahil ikaw ay anak ng lupa. Nasa dugo mo ang sagradong lahi ng bantay lupa. Ang iyong ina. Hindi siya isang karaniwang tao. Nagulantang si Gino. Anong ibig mong sabihin? Umupo ang lahat sa paligid ng apoy. May mga engkanto na tumutugtog ng mahihinahong nota gamit ang mga dahon, habang si matandang sulok ay nagsimulang magkwento. Noong bata ka pa lamang, iniligtas ka ng iyong ina mula sa mga nilalang ng dilim. Hindi mo na siya naaalala dahil sinunog ng mga engkanto ang alaala mo upang maprotektahan ka. Ang iyong ina, si Dayang Lira, ay isang diwata ng silangang gubat. Siya ang huling tagapangalaga ng Mutyang Makupa, isang napakalakas na enerhiya na nakabaon sa ilalim ng punong iyon. Tila naputol ang paghinga ni Gino. Hindi siya makapaniwala. Hindi. Ang nanay ko ay isang simpleng babae. Namuhay kami sa bundok. Namatay siya sa lagnat. Namatay siya upang iligtas ka. Nilabanan niya ang mga manggagapang ng dilim noong sanggol ka pa lamang. Bago siya tuluyang naglaho, iniwan niya sa iyo ang kalahati ng mutya. Nakabaon ito sa loob ng puso mo. Sabay abot ni matandang sulok ng isang salamin na yari sa ugat at pulot. Sa pagtingin ni Gino, hindi siya nakakita ng kanyang refleksyon, kundi isang ilaw na tumitibok sa gitna ng kanyang dibdib, gaya ng isang puso, ngunit malinaw na hindi laman. Isa itong kristal na kulay berde at ginto. Iyan ang dahilan kung bakit ka tinutugis ng mga nilalang ng dilim. Hindi ikaw ang hinahabol nila, ang mutya sa loob mo. Kung makukuha nila yan, madidilim ang tuluyan ng mundo. Paano ko sila mapipigilan? Tanong ni Gino. Sa ngayon, ikaw ay baguhan pa lamang. Ngunit may 3 pagsubok kang kailangang lagpasan. Ang una ay ang gubat ng malamlam, kung saan susubukin ang iyong katatagan ng loob. Ang ikalawa ay ang lawa ng alingaungaw, kung saan kakaharapin mo ang mga multo ng iyong nakaraan. At ang panghuli, ang bunganga ng lupa, kung saan mismong ang pinuno ng dilim
ang hihintayin ka. Kung nabigo ka sa alinman sa tatlo, magigising ang mga tagapuksa. At pag nagising sila, hindi lang ikaw ang mamamatay, kundi ang buong mundo ng tao. Natahimik si Gino. Sa kanyang isipan ay bumalik ang larawan ng kanyang inang may maamong mukha habang inihahanda siya sa pagtulog. Hindi na niya maalala ang boses nito, ngunit ngayong sinabi ni Sulok ang lahat, may bahagi ng kanyang puso na tila nananariwa. Tumayo siya. Saan ang gubat ng malamlam? Ngumiti si matandang Sulok, kasabay ng paglabas ng isang diwata mula sa likod ng punong makupa. Siya ay may mahabang buhok, kulay pilak at matang malamig ngunit malinaw. Ihahanda ka namin, wika ng diwata. Ako si Dayang Salinday, ako ang magiging gabay mo sa una mong pagsubok. Naglakad si Gino at Salinday papasok sa kakahuyan. Sa bawat hakbang nila, nagbabago ang kulay ng lupa. Mula sa berde patungong abo, ang liwanag ay unti-unting nauupos at ang katahimikan ay napalitan ng bulong ng mga ligaw na espiritu. Sa likod ng lahat, tahimik na nagmamasid ang isang nilalang. Nakabalot sa anino, may mga mata na kulay dugo at dila na tila ahas. Ipagdasal mong hindi mo ako makilala, Gino, bulong nito. Dahil ang tunay mong kaaway ay ang sarili mong dugo. Sa bawat hakbang ni Gino sa masukal na kagubatan, tila unti-unting nagiging malabo ang liwanag. Ang araw na kanina'y tirik na tirik ay mistulang nalunod sa isang mapusyaw na ulap. Ang mga puno sa paligid ay mas malalaki, mas matitigas ang mga ugat, at tila lumuluha ang mga dahon sa lamig ng hangin. Hindi ka maaaring lumingon sa likod, Gino, paalala ni Dayang Salinday, habang hawak ang isang tangkay ng dapo na kumikislap sa dilim. Ang gubat ng malamlam ay hindi tulad ng ibang gubat. Dito, ang takot mo ay nabubuhay. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Gino, kabado ang tinig. Tandaan mo ito, kung ano ang iniwasan mong harapin sa iyong puso, siya ang magiging unang lalaban sa iyo dito. Hindi pa man sila nakakalayo ay nagsimula ng sumingaw ang mga aninong nakadikit sa mga puno. Parang usok na may hugis ng mga muka, may hugis ng mga alaala. Isang matinis na tawa ang umalingaw-ngaw sa hangin. Huwag kang matitinag, bulong ni Salinday. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, isang malamig na kamay ang humawak sa balikat ni Gino. Pagharap niya, ang kanyang ama. Bakit mo ako iniwan? Tanong ng multong anyo nito. Ang tinig ay parang nahuhulog sa balon. Bakit mo pinabayaang mamatay ang nanay mo? Hindi ikaw ang tatay ko. Sigaw ni Gino, ngunit nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang imahe ng kanyang ama, kahit peke, ay parang nagdadala ng bigat ng lahat ng kasalanang hindi niya inamin. Bigla siyang bumagsak sa lupa. Nagdilim ang paligid. Lumitaw ang isang damuhan, basa ng ulan. At naroon siya muli, ang 10 taong gulang na si Gino, habang pinapanood ang kabaong ng kanyang ina. Wala kang nagawa. Takot kang harapin ang totoo. Isa kang duwag, Gino. Sigaw ng tinig mula sa dilim. Isang mabigat na hampas ng alaala ang lumapat sa kanyang dibdib. Ngunit mula sa kanyang likuran, may liwanag na kumislap, ang baston ng ugat. Kumislap ito at sa isang iglap nabasag ang ilusyon. Nawalang parang abo ang anyo ng kanyang ama. Lumitaw si Dayang Salinday, hawak ang kanyang kamay. Ngayon mo palang natatalo ang una mong takot, pero hindi pa ito ang pagsubok, anya. Ang gubat ng malamlam ay may tagapagbantay. Sa harap nila, mula sa ilalim ng mga ugat, sumibol ang isang halimaw, ang aninong walang muka. Isa itong nilalang nayari sa purong takot at alaala. May katawan ng tao, ngunit ang mukha ay isang itim na puwang na umiikot-ikot na parang ipo-ipo. Gino, wika ni Salinday.
Tanging ikaw lang ang makakakita sa mukha ng nilalang na yan dahil mukha mo ang kanyang suot. Hinugot ni Gino ang baston. Ito ay nagliyab ng bughaw at dilaw. Humakbang siya palapit. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso, ang kabog ng takot at ang bigat ng kahapon. Ngunit ngayong hawak niya ang baston, may panibagong tapang na bumubukal sa kanyang dibdib. Kung ako ang kalaban ko, sigaw ni Gino, ako rin ang pipigil sa kanya. Isang salpukan ng enerhiya ang naganap. Kumidlat sa loob ng gubat at ang bawat hampas ni Gino ay sinasabayan ng sigaw ng mga punong buhay. Nagpalitan sila ng lakas, ngunit sa huli, pinatama ni Gino ang baston sa gitna ng ulo ng nilalang at lumitaw ang isang salamin. Dito niya nakita ang sarili niya, umiiyak, nasugatan, takot, ngunit buo pa rin. Hindi ako perpekto, bulong niya, pero lalaban ako. Binasag niya ang salamin gamit ang kanyang kamao at nawala ang nilalang sa isang pagsabog ng liwanag. Paglingon niya, bumalik ang kulay ng kagubatan. Ang hangin ay naging mahina, malamig, ngunit hindi na mapanganib. Lumapit si Salinday, hawak ang isang dahon na tila kumikinang. Tagumpay ka sa unang pagsubok. Ang susunod ay mas masakit. Sa lawa ng alingaungaw, hindi mo lang alaala ang kaharapin mo, kundi ang mga nakalimot sa iyo. Napatingin si Gino sa silangan. Sa malayo, tanaw ang isang lawa na tila salamin. Doon, alam niyang may naghihintay na mas malalim na katotohanan at maaaring mas matinding sakit. Pumagtas si Gino at Dayang Salinday patungong silangan, kung saan matatagpuan ang tinatawag ng mga engkanto na lawa ng alingaungaw, isang lugar na hindi basta-basta natatagpuan sa mapa, kundi sa alaala ng bawat nilalang na may hinanakit sa puso. Habang lumalapit sila, unti-unting nagiging maputik ang lupa. Pati ang mga halaman ay tila umiiyak. Ang mga dahon ay nakalaylay at ang mga bulaklak ay sarado. Ang katahimikan ay halos nakabibingi. Tanging ang tunog ng kanilang mga yabag sa basang lupa ang maririnig. Sa wakas, narating nila ang pampang ng lawa. Ito ay payapa sa unang tingin. Ang tubig ay kasing linaw ng salamin. Walang kahit anong ripple sa ibabaw. Ngunit nang tumingin si Gino sa tubig, bigla siyang napahinto. Nanay? Sa ibabaw ng lawa ay lumitaw ang imahe ng kanyang ina, si Aling Remedios. Nakangiti ito, pero may luha sa mata. Tumayo ito sa gitna ng lawa. Tila buhay, tila totoo. Gino, bulong ng imahe. Bakit hindi ka bumalik? Bakit mo kami kinalimutan? Napalunok si Gino. Hindi ko kayo kinalimutan. Sinubukan kong makalimot dahil masakit. Sumabay sa hangin ang mga bulong. Tila daan-daang boses mula sa ilalim ng tubig. Bakit mo ako iniwan? Hindi mo ba ako naalala? Pinangako mong babalik ka. Lumabas ang iba't ibang anyo sa ibabaw ng lawa. Ang kanyang kababata na nalunod sa ilog. Ang kanyang lolo na pinilit niyang iwasan noong nalulong ito sa alak. Maging ang batang aso nilang iniwan niyang gutom sa ilalim ng bahay noong siya'y 11 pa lamang. Lahat sila'y nakatayo sa ibabaw ng lawa, naghihintay ng sagot. Ang lawa ng alingaungaw, paliwanag ni Dayang Salinday sa malungkot na tinig, ay hindi mo kaaway. Isa itong pagsubok kung may lakas ka bang tanggapin ang mga multo ng iyong nakaraan. Lahat tayo'y may iniwang sugat, Gino. Tanong, handa ka na bang harapin ito? Lumuhod si Gino sa gilid ng lawa. Tumingala siya sa imahe ng kanyang ina. Patawad, Nay, bulong niya. Takot ako. Takot akong balikan ang lahat dahil alam kong pag bumalik ako, mararamdaman ko ulit ang sakit ng pagkawala niyo.
Pero ngayon, handa na ako. Dahan-dahang tumayo si Gino at humakbang papasok sa lawa. Sa bawat yapak niya, parang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang mga paa. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, humarap siya sa imahe ng kanyang ina, ng kanyang lolo, ng mga alaala ng kasalanan at pagsisisi. Hindi ako perpekto, pero hindi ko natatakasan ang nakaraan. Kayo ang naging parte ng buhay ko at hindi ko na kayo iiwan sa isip ko. Dadalhin ko kayo bilang gabay, hindi bilang tanikala. Isang malakas na alon ng liwanag ang sumambulat sa gitna ng lawa. Ang mga imahe ay ngumiti at unti-unting naglaho. Hindi sa pananakot, kundi parang pinakawalan na mula sa pagkakakulong. Sa ilalim ng tubig, lumutang ang isang bagay, isang maliit na kahoy na may inukit na araw at buwan. Kunin mo yan, sabi ni Salinday. Yan ang susi. Isa sa 3 mutyang duwende na kakailanganin mong dalhin sa punso upang maibalik ang balanse sa pagitan ng daigdig ng tao at ng duwende. Kinuha ni Gino ang mutya. Sa sandaling hawak niya ito, biglang nagliwanag ang paligid at unti-unting bumalik sa normal ang anyo ng lawa. Wala nang boses, wala nang multo. Isa na lang pagsubok bago tayo makarating sa puso ng Makupa, sabi ni Salinday. Anong klaseng pagsubok? Ang pinakadelikado, sapagkat ito'y hindi basta takot o alaala. Sa susunod na yugto, haharapin mo ang nilalang na binuhay ng mga inggit at lihim ng buong baryo ninyo at ng iyong sariling dugo. Napatingin si Gino sa hilaga, kung saan ang daan ay pabulusok at puno ng ugat at tinik. Isang bagong yugto na naman ng kanyang pakikipagsapalaran ang magbubukas. Mula sa tahimik na lawa ng alingaungaw, dumaan sina Gino at Dayang Salinday sa isang masukal na kagubatan. Sa bawat hakbang, parang unti-unting nawawala ang liwanag ng araw. Ang hangin ay mabigat at ang amoy ng nabubulok na kahoy ay parang sumisiksik sa baga ni Gino. Malapit na tayo, sabi ni Salinday. Hawak ang baston na gawa sa ugat ng Makupa. Ano ba talaga ang hahanapin natin ngayon? Tanong ni Gino habang pinapawi ang pawis sa kanyang noo. Hahanapin natin ang himpilan ng mga nawalang duwende, sagot ni Salinday. Dito dinadala ang mga duwendeng tumalikod sa batas ng engkanto, mga duwendeng naging sakim, nanakit ng tao o nagtaksil sa kanilang lahi. Gino ay napahinto. At ano ang kailangan natin sa kanila? Isa sa kanila ang nagtatago ng pangalawang mutya. Pero hindi basta-basta makukuha. Kailangang ipagkaloob nila ito sa taong tunay na may dalisay na puso o taong may tapang na kayang suungin ang kanilang galit. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan nila ang isang hukay na nababalot ng alikabok ng liwanag at anino. Wala itong hagdan, ngunit biglang lumiwanag ang baston ni Salinday at dahan-dahang bumuka ang lupa. Parang lumulutang silang bumaba hanggang sa marating nila ang isang malawak na kuweba, tila simbahan sa ilalim ng lupa. Sa loob, may mga duwendeng nakaupo sa pabilog na mesa. Lahat ay mapupula ang mata at waring may galit sa mundo. Sinalubong sila ng isang matandang duwende na may batik-batik na balat. Pilit itinatago ang sugat sa leeg. Salinday, ani nito. Ilang siglo ka nang hindi bumabalik dito. Ano ang kailangan mo? Ito si Gino, anak ng lahing nakatali sa punso ng Makupa. Kailangan niya ng mutya ng paghilom. Ang mga duwende ay nagsimula ng magbulungan. Isa sa kanila ang tumayo, isang matandang babae na halos wala ng buhok. Bakit namin ibibigay ang mutya sa anak ng lahi ng traidor? Ilang daan taon na kaming iniiwasan, sinumpa at tinakwil. Kami ginawang kwento sa mga bata para katakutan, ni hindi kami nabigyan ng pagkakataon na magsalita. Umuugong na ang galit sa paligid. Tumayo si Gino. Hindi ako narito para hatulan kayo.
At lalong hindi ako narito para humingi ng paumanhin sa ngalan ng mga taong nanakit sa inyo. Pero kung ang mutya ay para sa pagbabalanse ng mundo, hindi ba't dapat ito'y gamitin sa tamang layunin? Lalong tumindi ang ugong. Ngunit bago pa man magsimula ang kaguluhan, humakbang ang pinakamatandang duwende, isang bulag na lalaki na hawak ang isang baston ng abo. Gino, ani nito. Kung nais mong makuha ang mutya, kailangang harapin mo ang nilalang na binuo mula sa aming sama ng loob. Ang nilalang na naging simbolo ng aming kasinungalingan, takot at paghihiganti. Siya ay si Tibaro, ang anino ng aming kahapon. Mula sa gitna ng kuweba, may sumambulat na itim na usok. Doon, unti-unting lumitaw ang isang nilalang na may hugis duwende, ngunit ang balat ay parang uling at ang mata ay pulang-pula. Walang balintataw, puro apoy. Si Tibaro. Walang sinayang na oras ang halimaw. Sumugod ito kay Gino at muntik na siyang tamaan ng isang pagsuntok na may apoy. Ngunit agad niyang naiwasan at gumanti ng suntok. Napaso ang kanyang balat sa balikat ni Tibaro, tila apoy ang laman nito. Gamitin mo ang una mong mutya, sigaw ni Salinday. Kinuha ni Gino ang unang mutya mula sa lawa ng alingaw-ngaw at itinapat ito sa kanyang puso. Agad itong nagliwanag at bumalot sa kanyang katawan ang malamig na liwanag. Nagbago ang lahat. Ang galaw ni Tibaro ay bumagal at sa bawat sulyap ni Gino, nakikita niya hindi ang halimaw, kundi ang mga duwendeng umiiyak sa gilid ng punso, mga batang duwende na pinatay, at mga alaala ng paghihirap. Ang mutya ay nagpapakita ng katotohanan. Gamit ang baston ni Salinday at lakas ng loob, hinampas ni Gino si Tibaro sa gitna ng dibdib. Pumutok ang liwanag at sumigaw si Tibaro ng isang matinis na hiyaw bago ito gumuho at naging alikabok. Tahimik ang lahat. Ang matandang bulag ay lumapit at iniabot ang isang kristal na kulay bughaw. Ito ang mutya ng paghilom. Hindi lang ito para sa sugat ng katawan, kundi para sa sugat ng puso at ng alaala. Tinanggap ito ni Gino. Salamat. Pangako, hindi ko ito gagamitin para sa sarili lamang. Umakyat muli sina Gino at Salinday mula sa kailaliman ng lupa. Dalawa na lang ang natitira, sabi ng diwata. Ngunit may isang duwendeng hindi sumama sa kanila palabas. Tahimik itong nakatitig kay Gino mula sa dilim. Isang bulong ang kanyang iniwan. Mag-ingat ka sa mataong mas duwende pa kaysa sa amin. Paglabas nila mula sa himpilan ng mga nawalang duwende, napansin ni Gino na tila nagiba ang timpla ng hangin. Hindi lang ito malamig, may kasamang bigat, parang may matang nakabantay sa bawat kilos nila. Dayang Salinday, tanong ni Gino habang tinatahak nila ang makitid na daan pabalik sa punso ng Makupa. Kanina pa ako may nararamdamang kakaiba, parang may sumusunod sa atin. Tumango si Salinday. Tama ang pakiramdam mo. Ngayong hawak mo na ang dalawang mutya, sisimulan ka ng habulin ng mga nilalang na gustong maagaw ang liwanag. Isa sa kanila ay ang mga aninong inulila, mga kaluluwang pinutol mula sa kanilang katawan at naiwang gumagala. Aninong inulila? Tanong ni Gino. Hindi ba't ang anino ay bahagi lamang ng katawan? Dati, tugon ni Salinday. Ngunit sa mundo ng engkanto, may mga sumpang kayang paghiwalayin ang kaluluwa sa anyo. At kapag ang kaluluwa ay hindi tanggap ng langit o lupa, nagiging anino ito na may sariling layunin at madalas layuning maghiganti. Habang sila'y lumalakad sa ilalim ng buwan, napansin ni Gino ang kakaibang paggalaw ng mga anino sa paligid. Ang aninong mula sa kanyang katawan ay tila kumikilos ng iba, hindi kasabay ng kanyang galaw. Salinday, bulong niya, ang anino ko. Tumigil ka, utos ng diwata. Tumigil si Gino. Napansin niyang ang kanyang anino ay unti-unting tumatayo. Hinihiwalay ang sarili mula sa lupa.
Maya-maya ay bumangon ito. Mayroon na itong hugis. Kamukha ni Gino, ngunit ang mata ay itim na itim at walang bibig. Wala itong emosyon, ngunit may puwersang bumabalot dito na nagpapakaba sa kanyang dibdib. "Hawak mo ang dalawang mutya," sabi ng aninong Gino na walang bibig, ngunit naririnig sa kanyang isipan. "Alam mo ba kung anong kaya nilang gawin kapag napasakamay ng isang gaya ko?" "Magsalita ka. Sino ka?" tanong ni Gino. "Isa akong bahagi mo. Ako ang lahat ng takot mo, galit at pangambang tinago mo simula pagkabata. Ako ang ikaw na hindi mo inamin kailanman." Lumibot sa kanila ang ibang anino. Mga hugis tao, itim na ulap ang katawan. Lahat sila ay gumagalaw na parang hayop sa dilim, umiikot kay Gino at kay Salinday. "Hindi mo sila malalabanan gamit ang lakas," sabi ng diwata. "Ang mga aninong inulila ay hinubog ng emosyon. Kailangan mong gamitin ang mutya ng paghilom, pero hindi sa kanila. Sa sarili mo," napaisip si Gino. Kinuha niya ang mutya ng paghilom at habang hawak ito, pumikit siya. Sa kanyang isipan, binalikan niya ang alaala ng pagkabata, ang araw na nakita niyang hinila ng mga duwende ang kanyang ama sa punso ng Makupa, ang gabi ng sigawan sa kanilang bahay, ang araw na tumakbo siyang mag-isa papalayo sa nayon habang umiiyak, dala ang takot at puot. Nilapit niya ang mutya sa kanyang dibdib. Isang bugso ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Tumigil ang mga anino. Ang aninong Gino ay tila nang hina at unti-unting bumalik sa lupa, hinigop ng sarili niyang anyo. Ang mga aninong gumagala ay tumigil sa paggalaw. Isa-isa silang naglaho, parang usok na natunaw sa hangin. Tahimik. Hiningal si Gino. Halos bumagsak siya sa pagod. "Ngayon," sabi ni Salinday, "isa ka ng tagapagdala ng liwanag, hindi lamang sa katawan kundi sa loob. Ngunit tandaan mo, Gino, ang pinakamasamang anino ay yaong hindi mo nakikita, ang aninong ikinakaila ng puso." "Bakit hindi mo ito agad sinabi?" tanong niya habang tumatayo. "Dahil ang katotohanan ay hindi itinuturo, kailangang matuklasan." Muling naglakad ang dalawa patungo sa hilagang bahagi ng kabundukan kung saan matatagpuan ang isang sagradong lugar, ang gubat ng Sukot-Sumpa, tahanan ng susunod na bantay ng mutya. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Gino na mas lalong humihirap ang kanyang misyon. Hindi lamang mga nilalang sa labas ang kailangan niyang labanan, kundi pati mga nilalang sa loob ng kanyang kaluluwa. Hindi pa man lubos na nakakapagpahinga si Gino mula sa sagupaan nila ng mga aninong inulila, muli na naman siyang hinarap ng panibagong pagsubok. Sa gabing iyon, pinili nilang dumaan sa mas maikling daan patungong Hilaga, isang masukal at mapanganib na lugar na kinatatakutan ng mga duwende at nilalang ng liwanag, ang gubat ng Sukot-Sumpa. "Bakit dito tayo dadaan?" tanong ni Gino habang iniangat ang kanyang tunika. Pilit na nilalabanan ng makakapal na dawag. "Dito nakatago ang susunod na mutya," tugon ni Salinday. "Ang mutya ng katotohanan. Ngunit hindi ito basta ibinibigay. Kailangan mo itong harapin sa pinakadilim na bahagi ng gubat." Dumating sila sa isang malaking punong kahoy na may baluktot na mga sanga. Parang mga kamay itong nakabuka, handang manakal ng sino mang lalapit. May nakasabit na mga palaspas na may sinaunang ukit, tila panangga laban sa sumpa. "Ito ang hudyat ng suko," paliwanag ng diwata. "Kapag nilagpasan mo ito, hindi mo na maibabalik ang dati mong pagkatao. Lahat ng kasinungalingan mo sinambit, pati na rin ang mga sinabi mo sa sarili mo, lalabas dito." Lumunok si Gino. Naroon pa rin ang takot, ngunit kasabay nito ay ang matinding pagnanais na makumpleto ang kanyang misyon. Lumakad siya. Sa unang hakbang pa lang ay ramdam na niya ang lamig ng paligid. Hindi ito lamig ng hangin, kundi lamig ng presensya.
Parang may mga matang hindi nakikita, nakamasid sa bawat kilos niya. Maya-maya'y lumitaw ang makapal na ulap sa paligid. Doon nagsimulang bumuo ng mga imahe, mga alaala, mga mukhang matagal na niyang tinakasan. "Gino!" Isang tinig ang lumabas mula sa ulap. Tinignang mabuti ni Gino ang anyo, isang batang lalaking umiiyak sa gilid ng puno ng makupa. "Ako ito," sabi ng tinig. "Ako si Gino, 7 taong gulang, iniwang umiiyak, tinakbuhan mo ako." Napaurong si Gino. Hindi kita iniwan. Naghahanap lang ako ng paraan para makalimot." "Hindi totoo yan," sigaw ng batang Gino. "Sinabi mong wala kang takot, pero gabi-gabi kang umiiyak. Sinabi mong wala kang galit, pero gusto mong wasakin ang mundo nang mamatay si tatay." Lumapit pa ang bata. Ang ulap ay naging mas matingkad. Isang matandang babae naman ang lumitaw, ang kanyang ina. "Hindi mo ako pinatawad, anak. Hanggang ngayon dala mo pa rin ang sama ng loob. Sinasabi mong ako'y mahina, pero hindi mo alam kung anong sakripisyo ang tiniis ko." Sumunod ang iba pang imahe. Mga kaklase niya, mga kaibigan, pati mga kababaryo niya na minsang kinutya siya. Lahat sila, isa-isang nagsalita ng mga kasinungalingang pinaniwalaan ni Gino sa sarili niya. "Hindi ako sapat. Wala akong halaga. Hindi ako magtatagumpay." Ang gubat ay tila buhay. Ang mga punong kahoy ay yumuko at mula sa lupa ay may lumitaw na nilalang. Isang dambuhalang nilikha na may katawan ng usok at mukha ng libo-libong anyo ni Gino. "Ako ang iyong kasinungalingan," wika nito. "At hindi mo ako kailanman matatalo, maliban na lang kung handa kang aminin ang totoo." Lumapit si Gino, hawak ang 2 mutya. Ngunit nang akmang gagamitin niya ito, nagliyab ang katawan ng halimaw at tinulak siya pabalik. Ang mutya ng paghilom at liwanag ay hindi sapat. Ang katotohanan ay hindi pwedeng pagtagumpayan gamit lang ang liwanag. Kailangan mo itong yakapin sa kabuuan nito. Napatigil si Gino. Muli siyang tumingin sa paligid, sa mga alaala, sa mga tinig, sa batang bersyon ng kanyang sarili. Pumikit siya. Sa kanyang puso, nagsimula siyang magsalita. "Oo, natakot ako. Galit ako. Iniyakan ko ang pagkamatay ni tatay. Hindi ko lubos na minahal si nanay. Tumakbo ako para takasan ang sakit. Pero hindi na ngayon. Ngayong araw tatanggapin ko ang lahat ng ito. Dahil bahagi sila ng aking pagkatao." Biglang lumiwanag ang gitna ng gubat. Ang dambuhalang nilikha ay napasigaw, napawi ang katawan nito, at sa gitna ng liwanag ay lumutang ang 3 mutya. Isang batong may malinaw na ukit ng mata sa gitna, ang mutya ng katotohanan. Kinuha ito ni Gino. Sa kanyang paghawak, naramdaman niya ang init sa puso. Tila ba pinatawad na rin siya ng kanyang sarili. "Ngayon," sabi ni Salinday na biglang lumitaw mula sa ulap, "isa ka ng ganap na tagapagdala ng 3 mutya." "Pero kulang pa," wika ni Gino. "Dahil nasa kamay pa rin ng kasamaan ang huling 2. Tumango si Salinday. "At doon ka dadalhin ng susunod nating destinasyon, ang lambak ng mga nilimot na panata, kung saan nagtatago ang pinakamatandang duwende, sila Kang Tumao, ang bantay ng mutya ng panahon." Isang malamig na umaga ang bumungad kay Gino at kay Salinday habang tinatahak nila ang madamong daan papuntang lambak ng mga nilimot na panata. Sa paligid, makikita ang mga patay na punong kahoy. Ang iba'y mistulang nakaluhod sa lupa, parang sumuko na sa pag-iral. Wala ring ibon o insekto, katahimikan lamang at matagal na lungkot ang naroroon. "Nararamdaman mo ba?" tanong ni Salinday. "Oo," sagot ni Gino habang mahigpit ang kapit sa bag na kinaroroonan ng 3 mutya. "Parang dinadala tayo ng oras pabalik sa nakaraan. Hindi ka nagkakamali.
wika ng diwata. Ang lambak na ito ay hindi ordinaryong lugar. Dito bumabagal ang oras, minsan tumitigil. At sa gitna nito, naroon sila kang Tumao, ang duwendeng tagapangalaga ng mutya ng panahon. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang marating nila ang gitna ng lambak. Doon, may isang matandang duwende na nakaupo sa isang dambuhalang bato. Ang kanyang katawan ay may mga bitak, tila ba hinulma mula sa mga tipak ng panahon. Ang kanyang balbas ay puti at mahaba, umaabot hanggang lupa. Sa kanyang mga mata ay may tila walang katapusang paglalakbay. Lakang Tumao, sambit ni Salinday habang yumuyuko. Narito ang binatang si Gino. Kailangan niya ang mutya ng panahon. Dahan-dahang iminulat ng duwende ang kanyang mga mata. Matagal na akong hindi bumabangon, wika nito. At mas matagal ko nang hindi ibinibigay ang mutya ng panahon, sapagkat sino mang humawak nito ay may kapangyarihang baluktutin ang nakaraan at sirain ang hinaharap. Lumapit si Gino. Hindi ko po ito nais gamitin para sa pansariling kapangyarihan. Isa akong binatang isinumpa ng mga duwende sa puno ng makupa. Gusto kong tapusin ang sumpa, hindi para sa sarili ko lamang, kundi para rin sa mga nilalang na naiipit sa pagitan ng liwanag at dilim. Tahimik ang matandang duwende. Mula sa kanyang kanang kamay ay lumabas ang isang buhaghag na buhangin na unti-unting umikot sa paligid nila. Magsimula tayo sa pagsusulit, wika nito. 3 pagkakataon, 3 tanong at 3 alaala. Kapag nasagot mo ng tama, ang mutya ng panahon ay iyo. Umikot ang buhangin. Pumikit si Gino at isang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Lumitaw ang imahe ng batang Gino, nakaupo sa harap ng isang matandang guro. Ano ang iyong pangarap? Tanong ng guro sa bata. Ako po'y magiging albularyo tulad ni Lolo. Ngunit sa susunod na eksena, naroon si Gino sa harap ng mga kaklaseng humahagalpak sa tawa. Albularyo ka raw? E di maghilot ka na lang sa palengke. Doon nagsinungaling si Gino. Hindi gusto kong maging piloto. Napalunok si Gino. Sa murang edad pa lang, tinalikuran ko na ang sarili kong paniniwala. At iyon ang isa sa mga pinagsisisihan ko. Anong aral ang natutunan mo rito? Tanong nila kang Tumao. Na ang katapatan sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa pag-aproba ng iba. Tumango ang matanda. Muling umikot ang buhangin. Lumabas ang alaala ng gabing umalis si Gino sa kanilang tahanan, iniwan si nanay nitong lumuluha. Anak, huwag kang umalis. Hindi pa ako handang mawala ka. Pagmamakaawa ng kanyang ina. Ngunit sa galit at hinanakit, tumalikod si Gino at hindi na lumingon pa. Paano mo ito binabalikan ngayon? Tanong ng duwende. Ngayon, sagot ni Gino. Alam kong ang pagtalikod ay hindi laging pagtakas. Minsan, ito'y paglalakbay para matutong humarap. At handa na akong bumalik, harapin ang nasaktan ko at humingi ng tawad. Muling kumislap ang buhangin. Sa huling alaala, nakita ni Gino ang kanyang sarili sa gitna ng kagubatan habang isang matandang lalaki, isang duwende na nasasaktan, ay ginugulpi ng mga batang tao. Nakasilip lamang si Gino, natatakot at hindi kumikilos. Bakit hindi ka kumilos noon? Tanong nila kang Tumao. Dahil duwag ako at dahil pinili kong iligtas ang sarili kaysa ang iba. Kung mauulit ito ngayon, lalaban ako. Kahit matalo, kahit masaktan, hindi ako uupo na lang habang ang kabutihan ay nilulunod ng kasamaan. Tahimik ang paligid, napawi ang buhangin. Bumangon sila kang Tumao mula sa kanyang kinauupuan. Sa kanyang mga palad ay lumitaw ang isang malakristal na mutya, hugis patak ng ulan, ngunit sa loob nito'y tila umiikot ang mga bituin at orasan. Ibinibigay ko sa iyo ang mutya ng panahon, wika ng matanda. Ngunit tandaan mo, ang oras ay hindi kaibigan o kaaway. Isa lamang itong salamin. Ano man ang gawin mo ngayon,
Siyang magpapasiya ng takbo ng kahapon at bukas. Lumapit si Gino at tinanggap ang mutya. Sa paghawak niya rito, biglang tumigil ang hangin. Lahat ng paligid ay huminto. Ang pagkaluskos ng mga dahon, ang pagagos ng ilog sa malapit, maging ang paggalaw ng mga ulap. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang gumagalaw na muli ang kanyang kapalaran. Isa na lang, wika ni Salinday. Isa na lang ang kulang. At ito'y nasa kamay ng nilalang na pinakadelikado sa lahat, ang nagtataglay ng mutya ng anino. Tumango si Gino. Pangalanan mo siya. Si Salinday ay tumingala sa langit. Ang kanyang pangalan ay Durmago, ang duwendeng isinumpa ng langit at itinakwil ng lupa. Siya ang dating tagapangalaga ng lahat ng mutya. At ngayoy nagnanais na muling pag-isahin ang mga ito para sa sarili niyang kagustuhan. Pagdating ng huling kabanata ng kwento ni Gino, salubong niya ang pinakamadilim na pagsubok. Ang harapin si Durmago, ang duwendeng nagtataglay ng mutya ng anino na matagal nang nagbalak na pagsamahin ang lahat ng mutya para sa sariling kapangyarihan. Habang nakatayo sa ilalim ng punong makupa, sa gitna ng gubat na nagsisilbing bantayan ng mga mutya, naramdaman ni Gino ang malamig na hangin na nagmumula sa madilim na sulok ng kagubatan. Dito lalabas si Durmago, ang nilalang na itinatakda sa kasaysayan bilang pinakamalakas at pinakamapanlinlang sa mga duwende. Lumabas si Durmago, may mga matang naglalagablab ng dilim at isang ngiting mapanlinlang sa labi. Hawak niya ang mutya ng anino na bumabalot sa kanya ng isang makapal na ulap ng kadiliman. Gino, bati ni Durmago, sa wakas ay nagtagumpay ka sa mga pagsubok. Ngunit nais mo bang malaman ang katotohanan? Ang lahat ng ito ay para sa isang panibagong simula. Isang mundo kung saan ang mga duwende ang tunay na maghahari. Tumindig si Gino. Ang puso ay naglalagablab ng tapang. Hindi kami naghahangad ng paghahari. Ang tanging nais namin ay mapanatili ang balanse, ang kapayapaan sa pagitan ng mga nilalang ng liwanag at dilim. Ngunit tumawa si Durmago, isang malupit at walang awa na tawa. Ang balanse? Ang mundong ito ay palaging dumaraan sa digmaan. Ang tanging paraan upang ito'y maitigil ay ang pagkontrol sa lahat ng kapangyarihan. At iyon ang aking misyon. Nag-umpisa ang kanilang labanan. Sa bawat hampas ni Gino gamit ang mutya ng panahon, sumagot si Durmago gamit ang kanyang mutya ng anino na nagbubuga ng malalakas na anino na parang naglalakad na mga multo. Sa gitna ng kanilang sagupaan, naalala ni Gino ang lahat ng kanyang natutunan sa paglalakbay, ang katapatan, ang tapang at ang pagmamahal. Ginamit niya ang mga ito bilang sandata at unti-unting napipigil niya ang dilim. Sa huling sandali, pinagsama-sama ni Gino ang kapangyarihan ng mutya ng panahon at ang pagmamahal na nasa puso niya. Isang kapangyarihang kayang sirain ang kasamaan at muling magpasigla ng liwanag. Durmago, hindi mo kailanman mauunawaan ang tunay na kapangyarihan, sabi ni Gino. Hindi ito nakasalalay sa kontrol o pang-aapi, kundi sa pag-ibig at pag-asa. Napabigla si Durmago. Unti-unting nawala ang kanyang mga anino at sa huli, siya ay naging isang aninong naglaho sa hangin. Muling sumikat ang araw sa ibabaw ng punong makupa at ang gubat ay napuno ng mga huni ng mga ibon at halakhak ng mga bata. Si Gino at Salinday ay nagmasid sa bagong bukang liwayway na nagdadala ng pag-asa. Ang sumpa ay nalinis, sabi ni Gino, at ang duwende sa puno ng makupa ay naging isang kaibigan na. Ngunit higit pa rito, natutunan nilang lahat na sa bawat dilim may liwanag na naghihintay basta't may tapang tayong harapin ang ating mga takot. Unti-unting nawala ang kanyang mga anino at sa huli,
siya ay naging isang aninong naglaho sa hangin. Muling sumikat ang araw sa ibabaw ng punong makupa at ang gubat ay napuno ng mga huni ng mga ibon at halakhak ng mga bata. Si Gino at Salinday ay nagmasid sa bagong bukang liwayway na nagdadala ng pag-asa. Ang sumpa ay nalinis, sabi ni Gino, at ang duwende sa puno ng makupa ay naging isang kaibigan na. Ngunit higit pa rito, natutunan nilang lahat na sa bawat dilim may liwanag na naghihintay basta't may tapang tayong harapin ang ating mga takot. Wakas,